Para sa akin, tumulong lang, wala nang maghintay ng kapalit. Kasi sa tulo ng ating buhay, nandun ang kapalit. Ako si Rolando de la Cruz, taga Bambang Bukawi, Bulacan. Bunso ako sa 10 magkakapatid. Ang aking mga magulang ay dating tindera sa palengke at sa murang edad ay ang aking ama ay binawian ng buhay. Ang lahat ng pangangailangan ay naibigay naman sa akin ng aking mga kapatid. At siguro, yun ang naging dahilan kung bakit naging ugali ko ang tumulong at magbigay sa kapwa. Actually, nung bago mag-pandemic, siguro masabing ugali ko na nga talaga ang magbigay. Pero nung pumutok ang pandemic, hindi ko alam kung ano ang future, kung ano ang kinabukasan natin ng lahat. So sabi ko, siguro it's about time kung ano yung meron ako, baka pwedeng dagdagan ko pa yung ibibigay ko. So, nung nag-start na ang pandemic, naisip ko, ano ba pwede kong ibigay sa kapwa ko? Sabi ko, yung pera ko, baka hindi ko na pakinabangan bukas to. So, dapat, baka pwedeng ibili ko na lang makakain ng kapwa ko ngayon, ipamigay ko. Kasi baka bukas, hindi na uso pera. At least ngayon, maibili ko pa. So, I started sa mga kaibigan ko na tinanong ko, ano ba yung kailangan nyo dyan? Yung mga kakilala mo dyan, mga kaibigan mo dyan, kapitbahay mo dyan, ano bang kailangan nila? Nag-umpisa, simple lang eh. Meron akong kaibigan, sabi niya, may kakilala siya, nagbebenta ng manok. Sabi ko, sige, kumuha tayo, bumili tayo. So, in short, bumili ako ng 100 pirasong manok. Tapos, nagkita kami para kaming mga illegal na transaction na hindi kailangan na magkita sa bahay dahil delikado. So, may mga lockdown, may mga boundaries. So, nagkita kami doon, abutan. So, sabi ko, teka, wag mo na lang abutin, wag mo na lang iabot sa akin. Idirekta mo na lang i-deliver doon sa lugar na gusto kong bigyan. So, in short, nadala niya doon, pinamigay ng mga kaibigan ko. Tapos, meron na naman akong kaibigan. Sabi niya, bro, baka gusto mong bumili ng tosino, tsaka mga tapa. Sabi ko, sige, magkano ba? So, sinabi niya, sabi ko, sige, dalahan mo ako ng 3 box niyan. So sabi ko, wag mo na dito dalahin sa akin, i-diretso mo na deliver dun sa ganung lugar. Kasi sila yung may mga permits na makaikot, makapag-deliver. So ako, sabi ko, baka hindi ako payagan na umikot at saka natatakot din ako umikot para mag-attend. Sabi ko, kung ano yung dadalhin mo sa akin, dalahin mo na lang dun sa mga lugar na gusto kong bigyan. Tapos sabi niya, nakita ko, bumibili ng sardinas. Sabi ko, pwede ba tayong makalabas ng bayan ng Bukawi para magpabili tayo ng sardinas? So, nagpabili ako ng maraming sardinas. So, ipinamigay ko ulit. Una, sa barangay namin. Binigyan ko yung mother ko, mga kapatid ko. Sabi ko, lahat ng kakilala natin dyan, bigyan nyo. Tapos yung mga kaibigan, pinadalahan ko din sila. Tapos sabi ko, hindi naman pwedeng ulam lang. Sabi ko, kailangan may kanin din. Sabi ko, sige, pabili tayo ng bigas. So, nagpa-order ako ng bigas, kaunting sako ng bigas. So, sabi ko sa mga kaibigan, kaya nyo bang mag-repack ng bigas? Sabi, sige, padala mo lang dito. So, pinadala ko, sila na din. Kasi nga, wala naman tayong mautusan, hindi naman pwedeng tawagin ng mga tauhan. So, in short, sabi ko, kayo na ang bahala dyan sa lugar nyo na maghati-hati. So, patuloy na ginawa namin yon hanggat may naiisip ako na pwedeng ibigay, ibinigay ko sa mga nangangailangan dahil sabi ko nga, hindi ko alam kung ano yung bukas. Baka may pera ka nga, wala ka namang pwedeng puntahan para magpagamot dahil puno ang mga ospital. So sabi ko, gastusin na lang natin yung pera sa pagkain, wag sa ospital. Tapos, nung medyo lumuwag na, medyo gumaan-gaan na ang pandemya, naisipan ko, so kung ano yung kaya kong bilihin, kung anong kaya ng pera ko, bilihin natin.
yun yung ipamigay natin. So, tinawag ko yung mga tauhan ko, dala namin yung sasakyan para kaming, wala lang, parang naglalaro. Nagkakasayahan. Pumunta kami sa bilihan ng gulay, sa bagsakan. Tapos namili kami ng maraming gulay. Sabi ko, napakarami na pala ng gulay na ganitong halaga lang. So, nag-start kami sa isang barangay dito sa Bukawi, sa Lulumboy. Nag-community pantry kami. Tapos sabi ko, parang ang sarap pala ng mga ganito. Pumipila ang tao. Tapos pumunta naman kami sa ibang barangay, dala ulit namin yung gulay. Sabi ko, parang mas maganda dalawang klase ng gulay ang bilhin natin. Chop suey at saka pakbet. Tapos hanggang sa nagdagan, meron pa kaming upo, meron pa kaming miswa. Sabi ko, ang saya. Sa kaunting pinamigay namin, nakaraos yung maghapon na pagkain ng bawat pamilya. Kasi talagang nung mga panahon ng pandemic, problema ng tao, yung kakainin. Gusto mo maghanap buhay kahit anong sipag mo, wala namang hanap buhay. So, siguro it's about time na ibigay lang muna natin. Pansamantala lang naman Pansamantala lang. Tapos, naisip ko din, sabi ko, teka, hindi ba pwedeng araw-araw magbibigay tayo ng pagkain? Why not ibigay natin hanap buhay? Kasi kung may hanap buhay sila, at least hindi na natin ito problemahin yung pagkain nila parang sa araw-araw. So, sabi ko, sige, mga kaibigan, magbigay nga kayo sa akin ng mga pangalan na pwede nating bigyan ng hanap buhay. Simpleng hanap buhay. So, bumili ako ng kaldero, kalan, super kalan, mantika, fish balls, everything. Kumbaga, ultimo yung stick, kompleto, pati sandok, everything. Ibibigay lang namin sa'yo, ang puhunan mo lang sipag lang. Katwiran ko, hindi ko na problema ang pagkain mo bukas. Hindi ko na problema ang pagkain mo ngayon dahil binigay ko na ngayon yung pagkukuha na mo ng kakainin mo sa araw-araw. So, nabawasan na ang tutulungan ko sa araw-araw kasi ikaw mismo sa sarili mo, ikaw na ang maghahanap ng pangkain mo. So, marami din akong nabigyan, halos bawat barangay nabigyan ko. Ang sabi ko sa kanila, hindi kita pipigilitin kung anong gagawin mo dyan. Kung gusto mo mabuhay, tuloy-tuloy na mabuhay, ipagpatuloy mo yan. Kung ayaw mo, wala akong magagawa. Dahil yun lang ang kaya ko ibigay sa'yo. So, hindi ko alam kung pinagpatuloy nila yung hanap buhay. Kasi sabi ko, hindi pa pwedeng puro tulong ang gagawin mo. Kailangan ang ibigay mo sa kanya, yung tutulong sa kanya. Sa sarili niya. Na siya mismo sa sarili niya, ang tutulong sa kanya. Kasi kung palaging ang ibibigay natin is tulong, definitely matatapos ang tulong. May limitasyon ng tulong. Pero ibigay mo ang isang bagay na tutulong sa sarili niya, tutulungan niya sa sarili niya, so binigay mo na hanap buhay sa kanya kahit simple lang, nababawasan yung mga kailangan. At sa aking paniniwala, kung ang hanap buhay na ibinigay mo sa kanya, umasenso, baka makatulong siya. So, yun yung mga projects na ginawa namin sa tulong ng mga tauhan ko, mababait na mga tauhan ko kasi kumbaga sa hanap buhay ko kasi sa negosyo, itinuring ko sila lahat kapamilya. Sabi ko, pag nasa loob kayo ng hanap buhay ko, ng kumpanya ko, kung anong pagkain ko, kung anong meron ako sa inyo. Lahat. Pag nag-shopping ako, shopping din sila. Pag nag-enjoy ako, enjoy din sila. Sabi ko, ang nararamdaman ko, ang kailangan ko, definitely kailangan nyo din. Yung saya na kailangan ko, definitely gusto nyo din. Ang damit na gusto kong isuot, definitely gusto nyo din. Kung kaya ko namang ibigay sa inyo, hindi ko ipagdadamot, kaya ibinigay ko sa kanila. Isang dahilan siguro, kaya mas lalo akong naging agresibong magbigay ng mga panahon na yun. Dahil nga, sabi ko, parang hindi ko alam kung anong susunod na, kung anong mangyayari bukas. Ang dami kong kaibigan, binawian ang buhay, ang daming pera, walang nagawa ang kanilang mga pera. Sabi ko, siguro yung pera ko may magagawa. Bakit hindi ko nilang ipamigay yung kaya kong ibigay sa kapwa ko? So sabi ko, para hindi maging sayang, hindi ko alam kung baka kasama din nila akong kukunin din. Hindi natin alam. So sabi ko, at least magamit ko man lang yung pera bago mangyari man kung ano man yung dapat mangyari sa atin. Dahil hindi ko nga alam kung ano ba yung pandemic na to. Hindi natin alam pareho kung ano yung future, kung meron pa. So sabi ko,
Baka ngayon, ulitin ko, baka hindi na nga uso ang pera bukas, at least, makaibili ko na ng makakain ng kapwa ko. Sa totoo lang, ang mga tauhan ko hindi nakauwi. Hindi rin makapagbiyahe. So sabi ko, paano ko babubuhayin to mga to? So ang ginawa ko, hindi ko sila pinauwi para ako may mga anak na dagdagan ng maraming anak. Pinakain ko sila, sinustentuhan ng pagkain nila. Lagi ang puno ang rep nila sa garahe. Tapos sabi ko, hindi naman pwedeng sila lang. Paano ang mga pamilya nilang nandun sa mga probinsya nila? So sabi ko, mayroon bang open na pwedeng padalahan? So kahit tigil ang hanap buhay, dahil tigil ang lahat ng galaw ng buong mundo, tigil, pero hindi naman pwedeng tumigil ang buhay. So sabi ko, mayroon ba tayong pwedeng padalahan ng pera para dun sa mga pamilya nyo dahil hindi pwedeng kayo lang yung mabuhay? So meron naman, so nagawa naman namin ng paraan, kaya tuloy pa rin ang naging buhay ng mga pamilya nila na nasa mga probinsya. Yung pagtulong kasi sabi ko, hindi kailangan ipagparangalan. Dahil hindi kailangan ang mga taong nakakakita ang makapuna. Dahil para sa akin, iisa lang yung audience ko. Hindi ko kailangan i-satisfy yung mga tao sa paligid ko. Yung nasa taas lang ang dapat i-satisfy ko. Sabi ko, hindi ko alam kung panahon ba o kung ano ba ang nagtulak sa akin para sumabak sa politika. Pero sa nakikita ko, yung pangangailangan ng tao na baka pwedeng dagdagan ko pa. Kung ano man yung nagawa ko noon, baka sakaling kung mabigyan ako ng pagkakataon ay mas madoble ko pa o mas higit pang pagsisilbi sa kapwa ko Bukawenyo ang magawa ko. Para sa akin kasi, hindi dapat ang sino mang politiko o personalidad ang magbigay ng pera sa tao. Dahil ang pagkakaalam ko, ang paniniwala ko, na ang pera ay dapat manggaling sa gobyerno. Hindi dapat na kung sino mang tao o politiko. So, siguro pag nabigyan ako ng pagkakataon, baka magpanukala ako na ang pera ng gobyerno ay direktang makabalik sa tao sa pamamagitan ng pagtulong kagaya ng mga tricycle drivers. Lagi nilang dinadaing yung mahal ng gasolina. Baka pwedeng yung presyo ng gasolina ay matulungan o mabigyan sila ng subsidy na manggagaling sa pamahalaang bayan. Isa sa mga plano kong ipanukala na gawing proyekto ay yung tungkol sa mga tricycle drivers dito sa Bukawi. Kasi lagi nila, sa pakikipag-usap ko sa kanila, lagi nilang dinadaing yung presyo ng gasolina. Tapos wala pa daw masyadong pasahero, gawa nga ng pandemic. Hindi nila makuwang umikot para magbaka sakaling may ma-pick up sa dadaanan nila na pasahero. Dahil sa mahal nga ng presyo ng gasolina. Sabi ko, bakit hindi kaya natin subukan na bigyan ng subsidy ang mga tricycle drivers? For example, bawat litro, bigyan natin sila ng 5 piso. 2 litro lang naman ang nauubos sila sa maghapon, so 10 piso lang. Baka naman kayanin ng budget ng pamahalaang bayan kung bawat tricycle driver ay bibigyan lang natin ng 10 piso na subsidy doon sa kanilang gasolina. Ang gusto kong pasalamatan, unang-una ang Panginoon dahil sa mga blessings na ibinigay sa akin. Dahil sa pamamagitan ng mga blessings na yon, nagawa ko mamigay o mag-share ng blessings na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pangalawa, ang aking pamilya na naging very supportive nung mga panahon na gusto kong ipaabot sa tao yung gusto kong ibigay sa kanila. At higit sa lahat, ang aking mga tauhan na talagang sa lahat ng oras na tawagin ko sa kanila, alam natin pare-pareho na delikado nung pandemic, talagang isinyer din nila yung kanilang buhay para yung oras para matulungan ako na ipamahagi yung gusto kong ibigay sa mga tao. Dahil hindi ko naman kayang lahat. Kaunting pera natin, tapos kung ako pa ang gagawa lahat, baka hindi ko isa katuparan yung mga pagtulong na gagawin ko. Kaya
lubos ako nagpapasalamat sa mga tauhan ko na talagang itunuring ko din talagang pamilya, kaya itunuring nila ako na parang magulang, ama ng kumpanya. Kaya lahat ng proyekto ko, todong sinuportahan nila hanggang sa mga oras na to. Sa mga kagaya ko na may puso para tumulong, ang masasabi ko, ipagpatuloy natin hanggat kaya natin. Kasi hindi naman natin madadala sa kung saan man tayo pupunta, kung ano ang meron tayo. Kaya habang nabubuhay tayo, kung may sobra, ibigay na lang natin. Dahil hindi kailangan kung saan tayo pupunta, hindi kailangan ang sobra. Ipagpatuloy natin para mas marami tayong mainggan na tutulong din na kagaya natin. Ang masasabi ko sa mga kabataan, sa next generation, obserbahan nyo kung ano yung maganda na nakikita nyo. Ipagpatuloy nyo. Dahil kayo ang magtutuloy ng kung ano mang mga gandang na nakikita nyo ngayon, at kailangan maging madami kayo. Dahil madami din ang isinisilang na nangangailangan, kaya dapat mas madami din ang isilang na tutulong na kagaya namin. Sa NGO TV Award, maraming salamat po. Hindi ko inaasahan na mayroon palang kikilala dun sa ginagawa ko. Sabi ko nga, hindi ko kailangan na kilalanin dahil sa lahat ng ginawa ko, nagtago ako. Hindi ko ipinagmalaki, hindi ko pinakita yung sarili ko. Maraming salamat na may mga nakatago palang mata na nagmamasid sa akin. At sa mga kapwa ko awardees, sana dumami pa tayo. NGO TV Network. CC Baby Vlogs.